Hello guys, nandito na naman tayo at syempre ito pag-usapan natin kahapon ay ikinontent ko na sinabi ko itong kahapon ba no isang araw na itong si Gina Acosta ay tinablanan nitong si Inday Sayad at hindi nga pinapansin. Sinabon ng walang banlawan So yun ang kwento sa atin, ang puting kabayo At meron tayong mga shinirdo na sabi ko nga galit na galit si Inday Sayad kasi nga hindi sumunod sa script, hindi sumunod sa plano itong si Gina Acosta na dapat yun nga ang plano nila magkunwari na lang siya na magpanggap na hirap magtagalog at hirap umintindi ng English. Ang problema napansin ito ni Senator Erwin Tulfo at yun nga, 'di ba, binoljak siya at biglang naging magaling. Biglang naging magaling magtagalog, biglang nakakaintindi na pati ng English. Ang hindi niya namamalayan, while ongoing yung cross-examination nito ni Attorney Ligutan, ipinahamak na niya si Inday Sayad. At sinabi niya na si Inday Sayad ang nag-utos na ibigay kay La Chica ang pera. So sa madaling salita, nung araw na yon, last week, nung Lunes, talagang na-establish na talagang si Inday Sayad ang nag-utos at may perang inilabas, ibinigay kay La Chica na walang klaro kung saan ginastos, So nagko-connect na. So dahil dito, na-high blood si Inday Sayad kasi nga hindi siya sumunod sa kanilang plano at hindi sumunod sa naratibong gusto nila, hindi sumunod sa script. Hindi mo naman masisisi si Gina Acosta kung magkaganon dahil nga paano bang gagawin niya? Nung Lunes, na-corner siya nito nila Senator Erwin Tulfo. Pero eto ngayon, guys. Kakatapos lang ng hearing na cross-examine ulit itong si Gina Acosta, So dito nyo na makikita. Kasi after nung Monday, hindi na nasundan dahil sa bagyo, di ba? So nagkaroon ng pagkakataon, kaya nga napagalitan ito, nasabon, So nagkaroon ng pagkakataon na ma-orient ulit ito si Gina Acosta at yan ay pinatotohanan na ngayon. At tinanungan ni Attorney Ligutan na kung nagkita sila, di ba, nitong abogado ng defense na si Senyor Aguila. So inamin naman ni Gina Acosta, nagkita sila ni Senyor Aguila, di ba? So ngayon, eto, ano ang napansin natin? Ano ang nakita natin? Guys, eto maliwanag. Kitang-kita rito na totoo ang sinabi ng ating puting kabayo na sinabon nga ito si Gina Acosta, pinagalitan, sinabon na walang banlawan. At the same time, talagang natakot na rin si Gina Acosta. At ngayon ay sumunod sa script. Makikita naman ninyo nagpapanggap na naman na hindi niya maintindihan ng maayos. Pangalawa, during the cross-examination of Attorney Ligutan, pero nung ang nag-cross-examine na ay itong si Senyor Aguila, ang bilis niyang sumagot. So makikita natin dito. Plus, makikita natin na nagkaroon bigla ng template itong si Gina Acosta. Ano yung template na sinasabi ko? Na nagkaroon siya ng template na ito lang yung isasagot mo. So lahat ng sagot niya pare-pareho. Kaya nga sabi ni Senator Raffy, wala na siyang mapupulot dito. Pare-pareho ang sagot niya, itinuturo lagi ay kay La Chica at sinasabi niya na dahil ginawa niya, ibinigay niya dahil siya naniniwala na dahil sa si La Chica ang siyang itinalaga na kanilang maging security officer. So siya naniniwala dahil ang nagtalaga nito ay si Inday Sayad nga. At si Inday Sayad naman ay nagutos. Sa madaling salita, ibabato lang niya ng ibabato kay La Chica. So doon na napunta ang naratibo. Kaya pati yung ibang mga senator judges ay naumay na, natamad. At yun nga, sinabi pati si Senator Ping Lacson, sabi niya wala tayong mapupulot dito. Wala na tayong makukuha. So anong ibig kong sabihin dito? Ang aking tinutukoy, napakasimple. Hayag na totoo ang sinabi ng ating puting kabayo na itong si Gina Acosta ay talagang sinabon at hindi lang palagay ko basta sinabon ng walang banlawan. At sa tingin ko ay may kasamang pananakot na. Kaya nga dun sa content kong huli, ang sabi ko, Gina Acosta, tanggalin mo na
no, alisin mo na ang pamilya mo dyan sa Davao City. 'Di ba? Dahil sabi ko nga, itong si Inday Sayad, madali lang yang kumuha ng tigli 5,000. So tanggalin mo na ang iyong pamilya, alisin mo na sa Davao City at magsabi ka na ng totoo dahil makukulong ka rin naman. 'Di ba? Malay mo kung magsasabi ka ng totoo, baka maging state witness ka pa. So pag naging state witness ka, at least, 'di ba? Kasi pwedeng maging state witness ka dahil least guilty ka 'Di ba? Ikaw yung pinaka hindi masyadong guilty diyan. Bagamat 'di ba? Oo, ikaw talaga. So pwede kang maging state witness, sabi ko. Ngayon, eto guys. So nagkaroon tayo bigla ng hint, no? Na totoo talaga na may banta rin na itong si Gina Acosta ay hindi lamang ito sinabon ni Inday Sayad, may kasamang pagbabanta. At tama na naman ang ating puting kabayo rito na may kasama itong pagbabanta. Bakit kamo? Ito ay nilinaw at pinatotohanan ni Aimee Mangga mismo. Ano yun? Kung napansin ninyo, dun sa huling tanong ni Aimee Mangga, ang tanong ba naman sa kanya kumusta ang asawa mo? Diba ga? So, ibig sabihin, ito ay nagbibigay, bagamat sabi na-stroke daw, nagkasakit daw, pero anong sabi ron? Kumusta ang asawa mo? So, maaaring ito ay may pagbabanta na at nasa ospital, maaaring maraming pwedeng gawin. Diba? Maaaring kutsabahin ang doktor, yung napapanood natin sa movie, turukan ng dextrose o kung ano pa man, biglang mamatay ang asawa niya, kaya napaiyak si Gina Acosta. So, ito ay hint. Maliwanag ito, tatanga-tanga lang itong si Aimee Mangga, no? Barena. Ito ay hint na nagpapatunay na, may pagbabanta. Bakit? Isipin mo, ipasok ba naman, anong kinalaman pa nun sa impeachment, at sa cross-examination yung asawa ni Acosta, di ba? Isipin mo, ang layo doon sa line of questioning nitong si Aimee Mangga, bigla na lang sa kahuli-hulihan, isingit at sabihin, kumusta na ang asawa mo? Biglang naiyak ngayon itong si Gina Acosta kasi alam na alam niya. At yun nga, sabi ni Attorney Ligutan, di ba? Pag naiipit na, pag biglang sa tanong ay maiipit, biglang iinom ng tubig itong si Gina Acosta kasi ito guys sa mga psychiatrist isa sa mga bang tawag dito sa mga sign daw ng ang tao ay nagsisinungaling at kinakabahan, yung biglang mapapainom ng tubig. Kaya ang sabi ni Attorney Ligutan, di ba? Ipina-take note niya yon, di ba? Sabi niya, take note of that na uminom ng tubig itong si Gina Acosta. Ano bang nun? Ano bang weight nun? Ano bang significance nun kung uminom ng tubig? So meron kasing scientific explanation yan na yun nga, sa mga taong nagsisinungaling, madalas nanunuyo ang mga laway, nanunuyo ang kanilang mga lalamunan at kinakailangan ng tubig. So isa yan sa sign na pwedeng ang tao ay nagsisinungaling at kinakabahan. So kaya ipina-take note yan. Kaya magtataka kayo, di ba? Pinapa-strike out nga nitong itong si Senior Aguila, pero sabi ni Chis, let's keep it on the record, di ba? So yun, kaya itong si Gina Acosta talagang kitang-kita na binantaan na. Ngayon ang tanong, bakit ibinabato na lahat ay kay La Chica? Bagamat talaga naman kay La Chica babagsak. Ang tanong ko nga kung sakaling ipasubpena ba si La Chica, may La Chica bang darating? May La Chica bang lulutang? Baka naman ito ay nakabaon na 6 feet below the ground. Hindi natin alam kung buhay pa ba o patay na o kung nasan man sila Chica. Well, kung ipapatawag siya at baka kasipot, bonus, di ba? At least marami tayong maliliwanagan. Ang tanong ko nga, paano kung hindi sumipot at biglang mawala, mag-ala isprikitik? So, ibig sabihin, kumpleto ang naratibo. Na kaya kay La Chica lahat ibinabato, La Chica ang ang naratibo para sa ganon, kung ipatawag, walang La Chicang darating. Okay? So yun lang po sa mga bobong didilis dyan at may sayad na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Matili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!